kababayan na Boss Dada. Nandito na po mga kababayan si Boss Dada at nakarating na rin mga kababayan. No? Dol. Sabi ko, hindi ko pwedeng hindi ko puntahan si Sir. Ryan, Boss Dada. Cebu, Davao, kahit saan na lang, no? Kahit saan? Punta natin. Walang iya talaga. Umikit din ako kanina sa... Kuan, kung light. Highlight. Thank you. Yun mga kababayan, ang Boss Dada is in the house sa lugar po ni Congressman Pulong Duterte. Yun. Carlos Brothers para pumunta rito at tumulong, sumuporta sa mga Duterte supporters, mga supporters mo, mga taga dito sa Davao City para bantayan itong bibisita daw sa'yo na matibay. Tingnan natin kung talagang matibay. Mas matibay ba kaysa sa atin? Ayun. Boss Dada, sige sana ko Boss Dada about sa impeachment ni VP Sara sa kuanin mo Boss Dada. Impeachment ni VP Sara lang yan. Lang nila, divert lang nila yan sa mga pagnanakaw nila sa flood control. Well, alam nila na yung impeachment na yan, matagal nang patayan at hindi na yan magpupush through, kaya nga hindi nila yan inaakyat sa plenaryo para may akyat sa Senado. Kasi nga, alam nila na walang hindi tatayo yan pagdating sa impeachment court. So, mga kababayan, wag kayong magpapalinlang, wag kayong magpapalansi sa mga yan. Focus lang tayo sa totoong issue ng gobyerno, yung pagnanakaw ng Marcos Romualdez sa flood control projects natin dito sa Pilipinas. Wala yung impeachment na yan. It's inevitable si VP Sara magiging presidente sa 2020. Sure ball yan. Message na lang niyo mo Boss Dada sa mga Davaoeños or outside Davao or Luzon, Visayas, Mindanao nga padulong diri sa Davao City para mo suporta sa ato diri sa pagbantay sa balay dito Tatay Digong. Oo, malaki ang perang nawala sa atin. Malaki ang perang ginagamit ng gobyerno na to para i-divert yung issue. Isa itong pagbisita sa mga properties ng mga Duterte para ma-divert yung issue. Malapit na tayo konti na lang masusukol na natin sila. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila para maiwas sa kanila o maiwas yung attention natin sa flood control. So mga kababayan natin, matindi ang pera na pinapaandar nila para sa mainstream media, propaganda para sa pagsira sa mga Duterte kasi alam nila na kapag umupo ang mga Duterte sa Malacanang tapos lahat ng mga sindikato nila dyan. Kaya tayo ang totoong organic na mga Pilipino na talaga nagmamahal sa bayang Pilipinas. Tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Bawat suporta natin sa mga Duterte, kahit sino pa yan, basta Duterte, sigurado para yan sa bayang Pilipinas. Boss D, komento mo lang about dun sa QGC sa labas po daw ng QGC ron. May nakita mga alam mo na. Another diversion kasi naman yan. Lagi naman ganyan kapag nasusukol sila, ang lagi nilang binubunot is si Pastor Apollo Kibuloy. Hinaharap naman ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang mga kaso dyan sa korte at saka 16 days na silang tumira dyan so hindi natin maintindihan bakit kailangan pa nila mag-ocular inspection dyan. Sa loob ng 16 days na yun, doon din tayo. Lahat naman ng mga kaloob-looban dyan, kasulok-sulukan ng property na yan, binungkal na nila. Naghukay pa nga si General Torre dyan So, illegal na nilang inokupayan for 16 days. Di natin alam kung ano pa yung ocular inspection nila dyan. Kung sakali man mangyari yung ocular inspection na yan, tapos lumabag na naman sila sa batas, ano man ang makita nila dyan, makuha nila dyan, sigurado planted na yan. Same goes dito sa bahay ni Kong Pulong. Kung pupunta sila dito sa bahay ni Baste, sigurado tayo na magtatanim na naman ng mga kung ano-ano yan. Pag nagtanim yan ng mga kung ano-ano, sasabog na naman yan sa mainstream media. Siyempre parang mga riding in tandem yan Sabi ko nga sa inyo, sa laki ng pera na ninakaw nila sa atin. Sabi ng 18 Marines, meron daw mga media operators na nababahagian ng pera. Yung mga media operators na yan yung mga gumagawa ng mga propaganda sa mga vloggers at saka sa mainstream media. So, ginagamit nila yung pera ng gobyerno para ilihis yung issue ng flood control, which is
yung mga ano niyan, naniniwala tayo lahat pare-pareho na ang leader ng sindikato na yan, yung pamilyang Marcos. Ano ba aasahan natin sa mga yan? Magnanakaw yung tatay at saka nanay. Yun ang legacy ang iiwan nila sa Pilipinas. So yung pagpunta nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ, confident naman tayo if ever na dumaan sa legal na proseso yan, which is alam naman natin malabo yun. Pero kung pumunta sila dyan, wala naman silang makikita dyan. Because again, for 16 days na nandiyan dyan sila, wala silang nakita kahit ano. Wala silang illegal. Sabi ko nga sa inyo, police, naka-full battle gear yung mga nandiyan dyan. Kahit isang miyembro na inaabuso, katulad nung sinasabi nila, walang nagsumbong sa loob ng 16 days na nandiyan dyan sila. So, alam natin na another propaganda ito para ilisyo. Kaya wag na tayo magpapabudol sa mga demonyo na yan. Kailangan tayo bilang mga citizen ng Pilipinas, naninakawan ng mga yan, kung pera natin yung ginagamit nila para sirain itong KOJC, itong mga Duterte, gamitin naman natin yung organic na pagmamahal natin sa bayang Pilipinas para i-counter lahat yan. Meron tayong social media, gamitin natin yan, share natin lahat ng mga live and videos ng mga nagmamahal sa mga Duterte. That way, may ano natin, maka-counter natin yung negative propaganda ng mainstream media at saka ng mga vlogger na bayaran ni Marcos at ni Romualdez. Eto Boss D, yung sinabi nila alleged na fake news po daw ito, ano po yung masasabi pa? Komento po natin. Well, sabi nga nila kung walang apoy, walang usok, di ba? Gusto nating maniwala sa mga kapulisan natin, sa statement nila, pero yung presidente nga natin sinungaling di ba? Maniniwala ka ba kung ang pinuno ng kapulisan ngayon sinungaling, hindi malayo na nagsisinungaling din yung mga nasa ibaba. Kaya nga sobrang korap ng gobyerno natin ngayon kasi naniniwala tayo na yung pinuno korap. So yung sinasabi nila na fake news, malalaman natin. Kaya nga nandito tayo para magantay. Nandito tayo para magbantay. So kung ano man yung mga masasamang balak nila, wala, na-check natin. Hindi naman siguro lalabas yung mga balita na yan, hindi naman siguro kakalat yung mga balita na yan kung wala sa loob nila mismo nagli-leak ng information. So we hope na talagang fake news yun kasi alam natin, illegal yan. Alam natin, wala namang kaso si Kong Pulong. Wala naman tayong alam na kaso ni Kong Pulong. So di natin alam kung bakit sila maghahalughog. Kasi alam natin pagka naghalughog ka or na pumasok ka sa property ng may property, kailangan meron kang legal na dokumento na hawak. Yung mga legal na dokumento na yan, kailangan galing yan mismo sa korte. Kung galing sa korte, dapat may kaso. Alam naman natin walang kaso si Kong Pulong na kailangan nilang puntahan pa yung bahay niya or pasukin yung bahay niya. Katulad ng ng yang sa KOJC, yung human trafficking kuno, si Franz Castro, di ba? Guilty yan sa kaso ng pag-aabuso sa mga kabataan, child abuse. O yung NPA, di ba? Yan ang mga totoong mga human trafficker. So dapat yung mga Makabayan Black na sinasabi na sila yung mga nagre-recruit para umakyat sa bundok yung mga kabataan sa eskwelahan, dapat yan mga properties na pinapasok at pinibisita. Lalong-lalo na yung mga napapabalitang nagnakaw, yung diniliberan ng mga mali-malitang pera. Dapat sila ang binibisita ng gobyerno to dahil pera ng taong bayan yan. Hindi ito sila Kong Pulong. Tingnan nyo itong itong distrito ni Kong Pulong dito. Magtanong-tanong kayo kahit kanino. Wala kahit isang nagre-reklamo. So ikaw tol. Yes, mga brother. Ayun, mensahe na lang Boss Dada sa lahat. Oy, basta ganun lang. Laban lang, Duterte lang tayo para sa 2028. Sa ayaw at sa gusto nila, pipilitin natin yung mga Duterte na yan na tumakbo sa lahat ng mga posisyon na mga key position sa gobyerno. Alam natin basta Duterte, para sa bayang Pilipinas yan. Pipilitin natin sila, kahit ayaw nila, pipilitin natin sila. Kailangan natin silang kalad ka rin sa Malacanang, kakalad ka rin natin sila. Tao mismo ang pumili sa kanila, tao mismo ang maglalagay sa kanila. So, dire-diretso lang tayo suporta mga kapatid. Maraming salamat, Boss Dada.